Magandang hapon po sa bawat isa sa atin, or gabi na, magandang gabi po sa mampong sulok ng mundo. Naroon po ang bawat isa ay magandang gabi or umaga, saan man po kayo naroon. At muli tayong merong daily words of encouragement ngayong gabing ito. At bago man po tayo matulog, ay meron muna po pa tayong mapakinggan na words of encouragement from the Word of God. Dito po tayo ngayon sa Psalm chapter 78 verse 6 to 8. Sabi po ng Bible dito, that the generation to come might know them, even the children which should be born, who should arise and declare them to their children, that they might set their hope in God. Yan po ang pamagat natin ngayong gabi, that they may set their hope in God and not forget the works of God, but keep His commandments. Napakagandang mga talata po. And might not be as their fathers, a stubborn and a rebellious generation, a generation that set not their heart aright. Akalain niyo po yan? They set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Kaya nga po, that they may set their hope in God, sabi ng Biblia. Tayo po ay manalangin as we listen and learn the Word of God. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang aming pag-aaralan. Bigyan niyo muli kami ng wisdom as we study, please. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Okay. So, dito po sa talatang binasa natin, according po sa psalmist na ito, na meron po kasing generation, sabi ng Biblia, dito sa verse 6, to come. Para po makilala pa nila ang ating Panginoon at yung mga anak natin, sabi ng Biblia, who should arise and declare them to their children. So idideklara po nila ang mga prinsipyo ng salita ng Diyos sa kanilang mga anak, sabi ng Biblia. Ano po ang purpose? That they might set their hope in God. Okay? Kasi po, pag hindi po natin naituro or naideclare sa ating mga anak ang ginawa na marvelous things ng Panginoon sa ating buhay, ang sabi ng Biblia ay magiging rebellious po sila or makakalimutan po nila yung works ng Panginoon. Of course, pag hindi po natin i-declare sa ating mga anak yung mga ginagawa ng Diyos sa ating generation ngayon, ay makakalimutan po nila yung works of God, sabi ng Biblia. And keep His commandments. Opo. At makakalimutan nila yung mga commandments ng ating Panginoon. Alam niyo po yung, kaya nga po merong tinatawag na Deuteronomy sa Bible. Alam niyo kung bakit? Sapagkat pag sinabing Deuteronomy ay rereading of the law. Bakit kinakailangang ibasahin ulit ang batas sa mga Israelita during their times in the wilderness hanggang sa Canaan Promised Land? Sapagkat marami pong ipinanganak po sa wilderness na hindi na po nila narinig ang law doon po sa pasimula pa lang doon sa Egypt, at kahit po sa mga daanan po nila, mga kinonquer na mga lugar, at kaya kinakailangan pong i-reading nila. Yun po ang bibig sabihin ng Deuteronomy, re-reading of the law sa kanilang mga anak. Bakit? Yung mga anak na naisilang sa wilderness, hindi nila narinig po yan kahit minsan doon sa panahon ni Moses na binaba niya yung 10 Commandments sa Mount Sinai, mga kapatid, di ba? Kaya meron pong re-reading Bakit kinakailangan po may re-reading of the law? Para po maituro sa kanila sa kanilang mga anak ang mga nangyari, ginawa ng Diyos sa kanila doon sa Egypt, paano sila inilabas doon, paano gumawa ng miracle at nagpadala ng 10 plagues, at nakalabas po nila. Kaya nakarating po sila sa Canaan upang sa ganon, kailangang ideklara sa mga anak nila yung mga law, salita ng Diyos, para they may set their hope in God, sabi ng Bible po dito. Otherwise, pag hindi po natin ginawa yan, ay makakalimutan nila ang works of God, sabi sa verse 7. But keep His commandments, para po manatili sa kanila yung mga commandments ng ating Panginoon. At ang kanilang pag-asa ay sa Diyos, mga kapatid. Alam niyo po, pag hindi sa Diyos ang pag-asa nila,
at naging sa magulang ang pag-asa ng ating mga anak, nakadepend lang po sila sa atin. Pag namatay ang magulang, wala na po silang pag-asa. Bakit? Wala na yung sinasandalan nila eh. Kaya nga po, napakahalaga maituro sa mga anak natin na huwag po silang mag-depend lamang po sa atin, kundi sa Panginoon. Para mawala man po tayong magulang, ay meron pa rin po silang inaasahang pag-asa na ang Diyos, mga kapatid. Hanggang salit-salin po yan from generation to generation, para hindi po nila makalimutan ang mga works ng Panginoon at yung mga commandments ng Diyos. Kasi po pag hindi po natin naturuan sila, mga kapatid, hindi po nila isiset yung hope nila sa Panginoon. Mawawala po sila sa kalooban ng Diyos. Magiging hidden po yan Magiging pagan po ang ating mga anak pag hindi po natin naituro ang salita ng Diyos, mga commandments sa kanila. Katulad po dito sa verse 8, sabi ng Bible dito, and might not as their fathers, ay stubborn and rebellious generation. Bakit po matigas ang ulo? Bakit rebellious generation ang mga tumubo dito? A generation that set not their heart aright. Bakit po merong ganitong klaseng generation na they don't set their heart aright? In other words, masasama ang kanilang ginagawa. Alright? Stubborn, matitigas ang ulo. Pag kinakausap po ng magulang ang anak ngayon, ay hindi po nakikinig yan. So, nagse-cellphone lang po yan, pero hindi nakikinig. Tango ng tango, pero hindi naunawaan yung sinasabi ng magulang. Bakit? May katigasan Kaya nga po, after stubborn heart, rebellious na po yan. Aalis na po yan sa bahay. May kanyang decision na po yan na hindi nag-aas ng advice at counsel ng kanyang magulang. Alam niyo po, ang isang anak na may sariling desisyon sa kanyang buhay, maraming sikreto sa buhay na hindi sinasabi sa magulang yung kanyang mga decision making, magiging rebellious po yan stubborn generation. Hanggang sa, dahil nga po hindi based sa salita ng Diyos, ang mga decision nila, malay-malayan mo, nagdudroga na yan, nagbibisyo na yan, di ba? At malayo na yan sa Panginoon. Bakit? Kasi po, hindi po na-transfer, hindi po na-declare sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya merong ganitong klaseng generation that they set not their heart aright, and whose spirit was not steadfast with God. Kalahin niyo po yan. Yung kanilang spirit hindi na po steadfast sa Panginoon. Hindi na po fix sa Panginoon. Hindi na po sila close sa Diyos. Hindi na po sila tapat sa Panginoon. Bakit? Hindi na nila kilala ang Diyos. Bakit hindi nila kilala ang Diyos? Hindi po na-declare sa kanila. Sabi sa verse number 7. Kaya nga po, upang magkaroon po sila ng hope sa Panginoon, kinakailangan po habang babata pa po yung ating mga anak dyan sa Kandon. Marami pong mga anak dyan mga babata pa. Yan po ang pinakamagandang pag-declare po sa ating mga anak. Ngayon pa lang bata sila, maturuan na sila ng salita ng Diyos upang sa ganun makilala nila ang Diyos, at pagkilala nila ang Diyos, isiset nila yung hope nila sa Panginoon. Ang pag-asa nila sa Diyos. Kung wala po silang Diyos na makikilala, alam nyo ang pag-asa, kung hindi magulang, sa pera. Kung hindi sa pera, sa trabaho. Kung hindi sa trabaho, sa negosyo. Kung hindi sa negosyo, sa mga supporters nila. Pag sa kanila po, nakabatay ang kanilang pag-asa, at pag nawala na lahat yung mga bagay na yan, mga kapatid, magiging rebellious na yan. Hindi niya na nakaya ang buhay niya. Malayo na yan sa Diyos. Stubborn na yan, sabi ng Biblia. At they do not do what is right, sabi dito sa verse 8. At yung spirit nila is not steadfast with God. Hindi na po madikit sa Diyos. Bakit? Walang nag-declare Kaya pinakamaganda po, sabihin natin, anak, may Diyos. Anak, ang bahay natin na Diyos nagbigay. Anak, yung kinakain natin, Diyos ang nagbigay. Anak, yung suot-suot natin, Diyos ang nagbigay. Alam mo anak, kaya ka may allowance, Diyos ang nagbigay. Kaya ka may bag, Diyos ang nagbigay. So makilala nila ngayon pa lang, mga kapatid. Pag hindi nila kikilalanin ng Diyos na nagpapakain sa atin sa bahay, yung ang isang pastor sabi niya, anak, kung hindi mo kinikilala na ang Diyos ang nagbigay ng bahay natin, ng damit natin, ng pagkain natin, ng gamit natin, umalis ka dito.
iniinsulto mo ang Diyos ko. Sabi niya totoo po yun mga kapatid. Lahat po nanggagaling sa Panginoon. Kaya nga habang po bata sila, sabihin natin, anak, respetuhan natin ang Diyos. Diyos ang nagpapakain na sa atin. Diyos ang nagdadamit sa atin. Diyos ang nagbibigay ng lahat nito. Tara sa church, mag-worship tayo. Tara sa church, magpasalamat tayo sa Panginoon. Sunday morning, Sunday night, prayer meeting. Dapat faithful ka dyan, kapatid. Kung hindi, marahil ikaw magulang, kaya mo. Pero mga anak mo kaya nila. Marahil ikaw, tatay, kahit hindi ka nagsisimba ng Sunday night at prayer meeting, marahil kaya mo, okay ka lang. Pero kaya ng anak mo yan. Pagka hindi mo kaya, your children will not surpass your faith. Marahil kaya mo kasi hindi ka nagsisimba ng hapon at naka Thursday marahil kaya mo, okay ka lang, sabi mo Pero nais kong sabihin sa'yo, hindi ka okay. At nais kong sabihin sa'yo, hindi kaya ng anak mo yan. Kawawa sila, mga kapatid. Kaya maraming anak, nagbabaksay. Maraming anak, hindi makita sa gawain. Maraming anak, hindi tapat. Bakit? Kasi nga, hindi na ipakilala sa kanila So, napakahalaga po, anak, kikilalanin natin ang Diyos. Siya ang source natin. Lahat meron tayo galing sa Kanya. Nararapat lang na mag-worship tayo sa Kanya, magpasalamat. Let's go to church. Yan po ang dapat mangyari po sa ating pamilya. So that we could be able to see a children, a generation that will set their hope in God. Okay, tayo po ay manalangin. Nakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay ang lahat ng ito. At maka-establish po kami ng godly children, godly family, strong family, sweet in relationship to each other, upang ma-preserve po namin, ma-protect namin ang aming family from the influence of the system of the world. Napakasama po ng mundo. We must keep our families in your will, in your word. Kayo po ang maitaas, Panginoon. Bless you po ang mga magulang na nakikinig ngayon, saan man sila naroon. Kayo po ang mag-bless. At mga bata, Panginoon, ang mga anak namin, naway sila po ay makinig ng mga pangaral namin mula sa salita ng Diyos upang maiset nila yung pag-asa nila sa inyo. Mawala man kami, kilala po kayo. Salamat po. In Jesus' name I pray with thanksgiving. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement ngayon at pagpalain po ang Panginoon ng bawat isa. Magandang gabi po, Ate Mariel Paking dyan po sa Candon City, Mami Helen Caballero sa Mangaldan, at iba-iba pang mga nakikinig sa iba-ibang mundo. Ang Diyos po ang magpala sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa ating lahat. See you on our next episode.